May I present to please stand para sa ating opening prayer to be followed by our national anthem. Thank you that we can come together as individuals with different gifts, ideals, and strengths to pursue common goal. I ask that you fill each one with your presence and grant each one to you. Please help us to use this time wisely, direct us in the way we should go, and make the path before us clear. May all we do to the glory of your name. In Jesus' name I pray. Amen. So again, magandang umaga po sa ating lahat, magandang umaga sa ating mga volunteers, sa ating mga residente, sa mga senior citizens, mga kasama natin sa social media, and of course sa ating SK Council and Barangay Council sa pamumuno ni Camp Thomas May OTC. So narito tayo lahat ngayon para ating mapamayan ang Barangay Assembly 2025 kung saan mawawitness natin kung ano yung mga naging accomplishments ng ating konseho simula noong Nobyembre 2024 hanggang kasalukuyan. So dito natin makita kung ano yung mga progress, kung ano yung mga services, yung mga continuing programs ng ating barangay na pinaprovide sa ating mga constituents. So with that, nais ko natin batiin ang ating mga konseho ngayong araw na pag-uunahin ko na ang ating, of course, si SK Chairman, Justin Garber. Bumati mo kayo muna. Ayun po, isang magandang umaga po sa ating lahat. Isang magandang umaga po para sa ating mga barangay. And especially isang magandang umaga po sa ating mga barangay official at sa ating SK Council and sa ating pulong barangay, Kapitan Thomas ng District. So, ayun po, maraming salamat po sa pagdalo po pakikinig po dito sa ating barangay assembly. So, ako po si Justin Gante, ang mayabang committee ng Sports and Youth Development po. Then, sa mga kabataan po, sana po ay patuloy po natin na antabayanan po lahat po ng proyekto ng sangguniang kabataan. Siyempre, sa tulong po ng aming po, SK Council, narito po sila tayo. Sana po ay supportahan niyo po lahat po ng aming project. And sa mga po ng SK Council, nasahan niyo po ang aming best na gagawin po namin ng lahat para gawin po ay partikular po dito sa ating barangay. Yun po, maraming salamat. Maraming salamat po sa ating SK Chairman na may hawak ng Committee on Youth and Sports Development. Ang susunod naman po na babati sa ating ngayong umaga ay mula naman po sa Committee on Livelihood and Employment. Palakpakan po natin si Kagawad Fe
Presidente si Ate Ida at saka si Ate Edna Lansamana na nagkaroon po sila ng work immersion. Ng 5 months po ito sa Chowking at saka sa Burger King. Pinapakita nila po na kaya nila po makapagsabayan sa mga nakakabata. Sa ating mga NCT pastors po ng TESDA, Kukiri and Red and Crispy, mas maraming salamat po sa pagpaparticipate. Sana po maraming po ninyo itong kaalaman upang may itaas pa ang kabuhayan na hinahanap natin ngayon. Sa ating mga sipag-asa, mga kaagapay na nakilapot din sa pagsasabit ng mga requirements, alam ko po kanila pumunta ng ibang barangay at kumina ng mahaba, pero nandun yung willingness nyo, maraming salamat po. At saka sa ating mga small and medium business establishments, owners, every time po na i-invite natin sila, nandiyan po sila para makilapot din. So, maraming salamat po sa inyo at saludo po ako sa inyong lahat. Makakaasa po kayo sa pakikipagtulungan ng buong Barangay Council sa pamumuno na ating piling ng Barangay Thomas Raymond PC ay patuloy po tayong mag-iisip at magpapanuhala ng mga proyekto at programa na naglalayong mataas, maitaas sa atas ng pamumuhay ng ating mga kabarangay sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga kasanayan, kaalaman at karanasan na makakatulong mapagsimula at magpapatuloy ng iba't ibang negosyo. Hindi po ako po si Kagawad Fred P. Aguilar, co-chair ng Committee on Livelihood and Employment. Maraming salamat po kay Kagawad Fred P. Aguilar ng Committee on Livelihood and Employment. Ang susunod naman po na babati sa ating ngayong umaga ay mula naman po sa Committee on Education. Ito din po ang may hawak na Committee on Violence Against Women and Children at ng BCBC. Palakpakan po natin si Kagawad Pauli L. Lando. Magandang umaga po sa ating lahat. Gusto ko lang pong batiin ang ating council sa tulong ng ating kapitan Thomas Raymond PC, sa ating mga SK council. Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po, gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng kasama namin, sa lahat ng committee na hawak ko. Kasi makikita niyo ang aming accomplishment, hindi ko po magagawa lahat yun, hindi sa tulong yun. At syempre, hindi lang sa department namin, kundi yung mga tao na kasama pa namin. Sana panatilihin po natin, magtulungan po tayo at magkaisa para achieve po natin ang lahat ng mga magagandang gawain natin para sa ating barangay. Patuloy tayo maging champion, diba? So sana tuloy-tuloy po. Ayun lang po at magandang umaga po sa inyo lahat. Maraming salamat ang Kagawad Pauli L. Lando. And yes, champion niya. Mamaya magkakamalay niyo mga iba't ibang achievements pa ng Barangay Maganda. Congratulations sa ating GAD Committee for Building the Gender Responsive Barangay of City of Pasig. Okay, so ang susunod naman po na babati sa ating ngayong umaga ay mula naman sa Committee on Tourism, Culture and Arts. Palakpakan po natin si Kagawad Edil Venus Labur. Magandang umaga po sa ating lahat. Ayan, mag-ihebe! Sabi ko na nakasali ng energy. So once again, gusto ko natin
maraming salamat po Kagawad Emmanuel Venus Labud ng Committee on Tourism, Culture and Arts. Ayan, ang susunod naman po na mabati sa ating ngayong umaga ay mula naman po sa Committee of Solid Waste Management. Palakpakan po natin si Kagawad Justin Lance R. Gala. Magandang umaga po. Sa mga pagpapalang umaga, ikinatutuwa ko na ang inyong magdalo sa Barangay Assembly. Maraming salamat po mga barangay sa likod ng makasamayan ng ating komunidad sa mula sa Friday, sa LGUs, at maski sa LGU. Maasahan po ninyo na ang mga programa ng Barangay San Antonio ay nagiging successful lang po pagka nakikipag-cooperate kayo at nakipag-participate. Ang ginagawa mo po sa pamumuno ng kapitan ay para sa ikabubuti natin. So, pag-iisap ka po namin, sana pagpatuloy po ninyo ang isama sa ating mga programa sa barangay. So, yun lang po, ginagawa. Maraming salamat po, Kagawad Justin Gala ng Solid Waste Management Committee. Ang susunod naman po na mabati sa ating ngayong umaga ay mula naman po sa Committee on Health and Nutrition. Palakpakan po natin si Kagawad Rachel Marie Lucia Olarte, featuring Becca. Morning! Magandang umaga po sa inyo lahat. Unang sa lahat, may request lang po ako sa inyo. Naging po sa katabi niyo sa kaliwa. At sabihin, good morning! Ngayon naman po, naging sa katabi niyo sa kanan. At sabihin, healthy ka ba? Okay. So again, good morning po sa inyo lahat. Good morning Barangay Council. Good morning Education Management State Council. At good morning po sa lahat ng nandito po ngayong umaga. Dahil ang reason po kung bakit po tinanong yun at nag-request po namin, healthy po ba kayo? Kasi syempre po ang tema ng health and nutrition ay siguraduhin na healthy ang ating mga miyembro ng Barangay San Antonio. Kaya naman po, karamihan po sa ating mga programa ay nakatulong na rin po sa lahat ng pangangailangan from stage 0 until 10. Joke lang. Pero from 0 onwards, sabi po lahat healthy. Kaya naman po, marami po tayong mga improvements sa programs po ng health and nutrition. Kaya naman kung may mga request po ang ating mga partners sa community, ang ating mga barangay, para po mas mag-improve pa ang services ng Barangay San Antonio Health Center, ay open po at welcome po ang inyong mga suggestions. So, ayan po. Sana po ay mag-iwa kayo sa ating barangay assembly. Maraming salamat po rin kami kayo. Thank you so much, Kagawad Rachel. Ayan, from Committee on Health and Nutrition. And congratulations din kay si Kiko Lucia. Ayan po, for winning position sa ating City of Pasig. Ang susunod naman po na babate ngayong umaga ay mula naman sa siya ay Committee ng Barangay Disaster Risk Reduction Management Council. I'm so proud of myself. Nag-start ako pa siya. Palakpakan po natin si Kagawad Melvin Villaluz. Good morning! Maraming salamat sa inyo lahat at good day sa inyo. At ito naman po, at first, Barangay Assembly 2025. Ito po yung pinapakita natin kung ano yung mga programa na gawa ng ating mga community, lalo-lalo sa ating community. Siyempre po, pinapakapayaan kayo at yung mga programa namin, lalo-lalo po sa komunidad ng ating Ortega Center and ating presidente na patuloy pa rin ang ginagawa natin ng pagtulong sa kanila. Yung ating mga programa yung nagawa natin yung 2025 na yung mga good news yung mga nagawa ng ating mga departamento ng EMS, Fire Suppression, and Urban Services. So yan po yung makakita natin. At yan po yung makakita natin sa City Mayor's natin sa Pasig City. Kung ano yung good governance natin na ginagawa natin sa komunidad. Kaya asahan nyo ang ating boto sa inyong tabi ay ipagpapatuloy po natin kasama po natin yung ating council
Barangay Anti-Drug Abuse Council. Palakpakan po natin si Kagawad Cynthia L. Milo. Good morning po. Good morning ka. Good morning, Council. Good morning, SC Chairman at SC Council. Good morning po sa lahat po na nandito ngayon. Kaya lamang po, matutuhayan niyo po ang mga accomplishment ng bawat committee ng Council. Siyempre, nagpapasalamat po kami sa inyo, sa inyong kooperasyon, lalo na po sa aking committee, sa Barangay Anti-Drug Abuse Council po. Nagpapasalamat po ako sa ating kapulisan, sa ating panel members, dahil hindi po dahil sa kanila, hindi po mag-iilan clear barangay ang barangay sa Mindoro. Kaya palakpakan po natin ang mga barangay sa Mindoro. Patuloy na po ang pakikipagtulungan, ang kooperasyon sa bawat isa para po mapanatili natin ang kapayapaan sa barangay sa Mindoro. Ako po si Kagawad Cynthia Milo. Salamat po. Maraming salamat Kagawad Cynthia Milo. Ayan, mula naman siya naman ay manawag laban kontra droga. So you heard it everyone, ang ating council, ang ating SK Council, headed by SK Chairman Justin Garden, hanggang ang ating mga barangay council na sila Kagawad Michelle, Kagawad D, Kagawad Venus, Kagawad Paul, Kagawad Cynthia, Kagawad Josephine, Kagawad Melvin. So yung mga tawag dito, kasama ni Kap para magkaroon tayo ng good governance dito sa ating barangay sa Cantón. So with that, para magbigay na rin sa atin ng kanyang state of barangay address, palakpakan po natin ang ating barangay chairman, si Honorable Kapitan Thomas Raymond Lisio. Hey, good morning! Good morning! Hello! Hi! Magandang umaga po sa ating lahat. Siyempre sa ating mga kabarangay, attendants, siyempre mga subaybay sa ating social media pages. Magandang umaga po sa ating lahat. Una, siyempre maraming salamat sa inyong pagdalo sa ating barangay assembly. Alam ko medyo delay ito. Dapat Marso pa. Pero sabi nga, dahil nga mag-eleksyon, kaya daw natin na magpapulayan ng eleksyon, sige ituloy daw natin. So sabi ko, baka mayayahin pa eh. Oo. So iiwas tayo sa intriga, kaya sabi ko, after na lang ng eleksyon. Ito na nga po tayo na ngayon ay sinasagot ang ating barangay assembly. Siyempre, ako magpapasalamat sa barangay council and SK council. Siyempre, sa ating paghatid ng servisyo at mga programa para sa ating komunidad. Of course, sa ating mga mahal na empleyado na siya makakatuwang natin sa pagsiservisyo dito po sa barangay San Antonio. So, ano nga ba ang estado ng ating barangay? What is the state of our barangay? So, pagdating po sa ating financial status, of course, katuwang natin sa financial status natin or sa financial management natin ang ating mahal na treasurer na si Tres Lim Surobio Labayen. Tayo mo kayo, palapakaw po natin si Tres. Kahit tatawa-tawa yan. Ang makagaling na treasurer yan. So, siyempre, sa ating financial management, ang ating update pagdating sa ating operahan ng kaban ng ating barangay. So, mula noong January 2025, ang ating mga naging collection na po sa ating barangay government ay siyempre una-una sa ating real property tax. Yan ang majority ng ating pinag-umunan ng ating pondo. So, as of today, ang ating collection na po sa real property tax ay 62,138,201 pesos and 99 centavos. Sa National Tax Allotment or IRA, ito yung nagkagaling sa Bureau of Internal Revenue, ang collection na po natin ay 6,341,360 pesos. And sa ating mga collection mula sa ating mga clearances and licenses o binabayaran dito sa ating barangay, iba't ibang mga fees, ang collection na po natin ay 8,522,242 pesos
Hello? Yeah. Kung po natin si Sek, napakagaling yan. Magaling magkasama. Pero magaling sa paperwork yan. At dahil siyempre kay Sek, hindi lang magsalubog na kapamayapa ang ating mga compliances ay nagagawa natin dahil sa kanya. So siyempre sa ating lubog na kapamayapa, konting update naman po na pagdating sa ating lubog. Sa ngayon po, we have a total of 8 cases. 6 po dyan ay criminal, at 2 po dyan ay civil cases. At sa 8 case po, 2 ay i-issue po natin ng certificate to file action at yung 6 po ay nasettle na po natin. Leaving us with no pending cases sa lupong pagpapamayapa sa as of today. So palakpakan po natin ang lupong pagpapamayapa. Sek, maraming salamat. Siyempre, ang inyong lingkod rin po ang siyang namumuna sa ating Peace and Order Committee dito po sa ating barangay. So patuloy po ang ating pagkakapag-ugnayan sa ating kapulisan. Siyempre sa OKAY, ang mga security ng OKAY ay kinocomplemented ang ating Peace and Order efforts sa Central Business District. At siyempre ang ating mga matitikas na barangay security force ay patuloy sa ating regular na pagsasagawa ng mga tasking natin dito po sa ating komunidad. Siyempre kaagapay ng Peace and Order Committee ang Barangay Anti-Abuse Committee, first led by Kagawad Cynthia Milo. So talagang sa ngayon, we have still maintained our drug-free or drug-clear barangay status dito po sa Barangay San Antonio. So patuloy po ang ating mga ayos na makikipag-ugnayan sa ating kapulisan at iba pa mga partners natin pagdating sa Peace and Order upang matiyak po natin ang maayos at tahimik na estado dito po sa ating komunidad. So again, maraming salamat siyempre sa ating mga PSF, sa ating kapulisan, sa OKAY Security, sa inyong patuloy na makikiisa. Of course, sa ating mga Chief of Police, Colonel, Police Colonel, Kendricks Mahanda, na kamakailan po sila dito sa ating tanggapan upang mas lalo pa natin mapatakat, mapalakasin ang ating Peace and Order dito sa Barangay San Antonio. Siyempre, pagdating naman po sa infrastructure and development, inyong lingkod din po ang siyang namumuna dito sa ating infrastructure and development program sa Barangay San Antonio. Siyempre, kasama natin ang isa sa mga pinakamagaling na arkitekto. Siguro sa mga pinakamagaling na arkitekto sa ating barangay workforce. Kasi naging isa lang naman siya. Siyempre, ang ating former kagawad architect, June Siscoso. So, maraming salamat sa iyong guidance nitong committee na ito at lahat ng uri ng pagkukumpuni, pagpapapintura, pag-install ng humps, pagpapa-asfalto ng daan, pag-install ng mga bagong equipment sa ating pasilidad, mga minor renovations na kinukuha natin sa ating barangay facilities. Siyempre, ang infrastructure and development ang namumuna po rito. Siyempre, isa sa mga pinaka-important na po. Hello. Siyempre, ang isa sa pinaka-importante rin na pagmuli ng Committee on Infrastructure and Development ay ang koordinasyon sa iba't ibang mga construction developments dito po sa ating barangay. Natapos na po yung dati na wala naman yung panahon dati na pagkumuha ng clearance ng construction sa atin, sunod na natin dito sa kanila ay magtatapos na. Pero dahil sa efforts ng ating Infrastructure and Development Committee, nagagabayan at titignan na susubaybayan ang bawat construction dito po sa ating barangay at nagtitiyak na compliant sila. At mas importante sa lahat ay yung konsiderasyon sa mga kapitbahay. Dati rin kasi pag may nag-construct, wala naman siya masyadong kapitbahay, walang katabi. Pero ngayon, since talagang lapit na rin mapuno ang ating barangay, wala naman masyadong makanting lobe. Mas kinakailangan na susubaybayan ang compliance ng bawat construction developer dito po sa ating barangay. Siyempre, isa sa mga pilot projects o flagship projects ng Barangay San Antonio, particular sa ating tanggapan, ay ang ating PSA Scholarship
Europe. So again, no, sa ating mga PSA athletes, ano naman din kayo ngayon, no, sa inyong patuloy na suporta ng ating barangay sa inyong mga future competitions. And again, maraming salamat sa pagdala ng karamahan sa barangay San Antonio. Pagdating sa ating mga programa para sa ating mga mahal na senior citizens, no, sa ating mga lolo at lola, today we have a total of 1,421 registered senior citizens dito po sa Barangay San Antonio. Naalala ko pa, nung tayo nag-umpisa ng 2018, nasa 500 naman ang ating senior citizens. So ngayon po, mahigit 1,000 na po. So, mas lalo naman po natin pinalalawin siyempre ang ating mga programa para sa kanila. And of course, our flagship project para sa ating mga senior citizens ay ang ating PSA Senior Care Program na ginagawa po natin, ginaganap natin every Tuesday, no, from 8 a.m. to 9 a.m. At kasama po natin dito ang mga family doctors mula sa Rizal Medical Center. Sa ating Senior Care Program, nabibigyan ang pagkakataon ng mga senior citizens natin na mag-interact sa kanilang mga kapwa senior citizens at magkaroon ng mga exercises, no, both for physical and for their mental health na ano naman po natin hindi na rin masyado ang nagagawa sa kanilang mga tahanan. So isang welcome addition ang ating Senior Care Program para sa ating mga mahal na lolo at lola ng Barangay San Antonio. Siyempre, kasama na dyan ang ating mga regular na programa para sa ating mga senior citizen, no, ang kanilang 1,000 pesos mid-year cash gift, ang kanilang 500 pesos na Christmas cash gift. Kasama na rin dyan, siyempre, ang mga additional cash gift natin pag 90 years old na nahandog ang barangay ng 5,000 pesos. Pagka nag 100 years old naman po, may additional din na 10,000 pesos naman po mula sa ating barangay. Of course, pagkakagawa nila, nandiyan na po, makatanggap sila ng birthday cake at simple birthday package mula po sa ating barangay. At siyempre, no, sa mga seniors sa ating mga sobrang na bigas para sa lahat ng mga botante ng ating barangay. So ngayon, we have a total of 7,100 registered voters at lahat po yan ay ating nahahalugan ng bigas tuwing araw ng Kapaskuhan. Siyempre, kasama na dyan ang iba't ibang mga financial, medical assistances na hinahandog po natin para sa ating mga kabarangay. Today, we have a total of 1,284 medical assistances, 439 na funeral assistances, and 1,276 na assorted financial assistances na nilalapit po sa ating tanggapan. Kasama siyempre ang ating kasama sa ating plataforma ng mga gobyerno ay ang welfare ng ating mga barangay employees. So siyempre, lagi natin sinisikap na yung skills enhancement, yung mga training, workshops, and seminars para sa ating mga empleyado ay ating magawa. No? Sa lahat ng mga committee ay merong skills enhancement training. Siyempre, to maintain a drug-free workplace, sa tulong ni Kagawad Cynthia na andyan ang ating mandatory drug testing. Alam ko, minsan may mga nagugulan, minsan may mga nagbabakasyon. Pero again, maraming salamat sa inyong kooperasyon sa ating mandatory drug testing to maintain a drug-free workplace. At syempre, no, yung ating mga incentives, mga bonuses, no, kailan nagbigay na tayo ng ating mid-year bonus. Syempre, sa dadating na Kapaskuhan, yung ating dalawang 5,000 pesos cash gift, yung ating 13th month pay, and syempre yung ating 15th month pay na alam ko sa ngayon, tayo pa rin ang barangay lang na mayroong 15th month pay para sa mga empleyado. Siguro ako, itong taon na ito, presensya nyo na muna kung wala tayo naging team building, dumaan ang eleksyon, malaki election ba, di malaki ang pondo. Pero sabi ko nga, next year, tiyak meron tayo ng mga team building para sa ating mga empleyado. Yung mga nagtatanong mga pagbago pa ba tayo? Siguro hindi na. Oo, sa mag-iisip na tayo ng ibang venue, ngayon pa lang sinasabi ko na. No? Dahil
dito sa Barangay San Antonio. Of course, andyan ang Ortigas Center Association Incorporated, ang OKAI, of course, ang Asian Development Bank na patuloy din po sa mga suporta ng iba't ibang programa para sa ating komunidad. Ang Brigade II Guardians na based dito sa General Delgado Street na regular sumasama sa clean-up drive ng ating committee on clean and green led by Kagawad Justin. Of course, ang Association of Building Managers of Ortigas Center Incorporated or ang AMOSI sa patuloy na relations sa ating barangay. And of course, with other CSOs tulad ng Rotary Club of Ortigas Center at ang JCI Ortigas. Siyempre, ang business community, mga business stakeholders natin patuloy din po ang ating regular na pakikipag-usap, pakikipag-ugnayan sa kanila para makakatulong din natin makapadalo ng iba't ibang mga community programs para sa ating barangay. Of course, ang ating patuloy na pakikipag-ugnayan sa PNI Ortigas, ang ating pagkakaroon ng mobile store sa pamamagitan ng kolaborasyon with Repisco. Ang Repisco, ang head office nila na nandito po yan sa Barangay San Antonio. Of course, ilan sa mga big companies tulad ng Michelin Group of Companies, ang Century Foods Pacific na nandito rin po ang head office sa ating barangay. Of course, ang Anytime Fitness sa Holiday Inn, ang MCC Finance, at siyempre, hindi mawawala mga small business entities dito po sa ating barangay ay talaga nag-reach out sa ating barangay council. Siguro, testamento po ito ng tiwala na nakita po nila mapagkakatiwalaan ng ating barangay at bahagi rin ng ating maayos na pag-gobyerno dito po sa ating komunidad. Of course, mga learning institutions ay patuloy din sa kolaborasyon with the Barangay San Antonio. Of course, our very own university na dito po sa ating barangay, University of Asia and the Pacific, ang SCI Santa Mesa, iba't ibang mga colleges na dito may NSPP sa ating barangay. Of course, ang Boy Scouts of the Philippines, ang Paref Southridge School, Orangco Elementary School, at Capitolio High School sa kanilang work immersion programs na ginagawa nila dito sa barangay. And of course, ang ICA or ang Academy of International Culinary Arts na siyang partner natin through Magawad Pilar para sa mga skills training for livelihood na inahandog po natin para sa ating mga kabarangay. Siyempre, ang religious sector, hindi rin magpapahuli sa ating mga collaborations para sa ating mga kabarangay. Of course, special shoutout sa ating parokya, ang Holy Family Parish Church, through the leadership of our parish priest, si Father Joseph Santos, po dahil sa ating collaboration na Libreng Binyag Program. Magmula nung inampisahan natin ang Libreng Binyag Program noong 2018, meron na pong 96 na bata ang nag-beneficio dito po sa programa ito. At syempre dahil sa Holy Family Parish, patuloy ang pagdadaos ng iba't ibang banal na misa dito sa ating barangay sa panahon ng Quaresma, ngayon din sa panahon ng Kapaskuhan. Siyempre, isa sa ating mga major collaborations, interfaith partners natin, ang bagong Hilo Christian Fellowship na kamakailan celebrate ng kanilang 46th anniversary. I think kahapon ay nagbawas ng binigay ng timang ng 46th anniversary ng bagong Hilo Christian Fellowship. At alam naman po natin ang DICF ay naandyan sa ating regular Bible study, values formation para sa ating mga empleyado, ating drug reformation program sa po natin ng DICF, and most recently, ang ating PSA Pray and Play program, ang ating 1 million camp para sa mga batang San Antonio. DICF na po ang ating main facilitator ng mga programa po ito. So sa ating mga religious sector partners, maraming salamat sa inyong tiwala sa Barangay San Antonio. And of course, last but not the least, natin sa mga kolaborasyon, ang ating patuloy na pakikipag-ugnayan sa mga national government agencies. So nandiyan na ang MEDA. MEDA, andito ang kanilang tanggapan sa ating barangay. Ngayon ang tawag sa kanila ay Department of Economy, Planning and Development, DepDep. Kamakailan, naging partner natin sila sa ating Ligtas program kung saan ay nagpakuna ang ating health center staff, of course, through the initiative of Kagawad Rachel na makapaghandog ng measles
Department of Transportation, no, nasa ngayon ay ginagawa pa rin ang ating subway. No, yung ilang mga infrastructure programs sa Ortigas Business District ay through the initiative of Department of Transportation. Actually, sumasama din sila sa ating mga community activities tulad ng regular cleanup drive. At syempre, ang aking magpapasalamat din sa Pag-ibig Fund sa SSS sa kanilang mga ginagawang pop-up and satellite services para mailapit ang kanilang mga servisyo para sa ating mga kabarangay. And of course, special mention mo na rin ang COMELEC, no, dahil sa malinis at pagkapa ng eleksyon. Ang Bureau of Internal Revenue na patuloy na nakikipag-ugnayan sa atin sa tax awareness, ang tanggapan ng BIR kaya nandiyan sa may estansya ko. So, again, no, yung mga natutulungan din tayo ng mga kabarangay natin through their help, no, na pag meron mga concern sa BIR. Of course, ang anti-rent community, ang ARCA, na regular na pumapasyal sa ating barangay upang makita ang check and balances ng ating financial management at ating pagkukumpirmo dito sa barangay sa Antonio. At syempre, ang Manila Water na isa sa mga main providers ng tubig. Ano pa sa ibang barangay, sa ibang lugar na hindi Manila Water na mga problema sila sa supply ng tubig. Pero sa ating barangay, through Manila Water, ay maayos ang servisyo. Nakakalimutan nila. At syempre, bago po ako magtapos, i-flex ko lang ang ilan sa mga naging pagkilala, recognition, award na natanggap ng ating barangay itong nakaraang mga buwan. Syempre, palapakan po natin ang ating gender and development. Palapakan po natin na nagkamit ng kumpirato na tayo naging champion ng most gender responsive barangay sa buong lungsod ng Pasig for the year 2024. Ang ating barangay road cleaning operations na nag-second place po tayo sa buong lungsod ng Pasig. Ang ating barangay po ay naging passer sa Seal of Good Local Governance for the barangay level. Ang passer lang po, so siguro, baka ito, baka yung susunod yan, no, ay makuha na natin ang award sa SGLG. And last but not the least, ang ating labong tagapapayapa na siyang tinanghal top 6 out of 30 barangays of the efficiency and functionality ng ating labong tagapapayapa. So again, ang ating pagpapasalamat po sa inyo lahat sa inyong pakikinig. Of course, kailangan natin pasalamatan ng buong Kainabal dahil sa kanya, nagkakabayan po tayo sa ating mga programa. Of course, sa Barangay Council, the SK Council, maraming salamat sa inyong leadership, sa ating mga katulong sa pagsaservisyo, ating mga barangay employees. Kung wala rin naman kayo, hindi rin magiging posible itong mga programa na inilatag natin ngayon, iniulang natin sa inyo, sa ating mga residente ngayon. Talagang maraming salamat sa ating mga barangay employees, and of course, ating social media team for keeping the barangay informed. And last but not least, sa ating mga mahal na barangay, mga netizens natin, mga constituents natin, mga residente. Maraming salamat na lang po. Minsan, nandiyan lang naman kami. Nabibigyan ng inyong mga suggestions, pasensya niyo. Hindi lahat ng suggestion, matutunan natin. Pero magiging po namin, magkakan walang perfect na gobyerno, walang perfect na barangay. Ang tinignan namin kaya po namin ay best efforts po ang ating ibinibigay sa mga isang gobyerno dito po sa ating komunidad. So, tumayan po natin ang inihandal na audiovisual presentation. Pinaikli ito, page na pinaikli. 3 oras. Gano'n natin 3 oras. Kalaki oras. Huwag po na kayo aalis, huwag kami ang pagbalik niyo tapos na. Sa kalahating oras na mga ito, more than 40 minutes, inihanda ito ng Barangay Council upang makita po natin ang mas detalyado na mga accomplishments ng ating bawat komite dito po sa Barangay San Antonio. So sa kalang po ng Barangay Council, maraming salamat po sa inyo lahat. Magandang umaga at tumayan po natin ang ating budget. Thank you.
Kagawad Rachel Mariluz Laudarte, Kagawad Justin Manzanaran, Kagawad Maria Venus Nabuk, Kagawad Ronnie Ed Lambo, Kagawad Faith Aguilar, SK Chairman Justin Singardo, at sa tulong Barangay Secretary Rizal Alvarez at Barangay Treasurer Rosemary Seneca. Singing at mismo sa pagpulong ng Kagawad Venus Laudarte. Shared is here. Kapagandang lamang ng mga bataan sa ating program ng mga organizations natin sa ating pagpapalagay. Si Sir Ray, isang pagpapalagay ng suporta sa ating program sa ating
Isang
ang ating pagkakaroon sa news. Kaya ang ating mga barangay sa ating binigay ng mga leaflets para makapagbigay ng awareness sa paglaban sa contact COVID. Hanggang Masaya ang mga bata sa National Challenges
Emergency Response ng Barangay San Antonio. Sa pagpapalagay ng paglilingkod para sa kaligtasan ng bawat mamamayan, ang Emergency Medical Services ng Barangay San Antonio ay laging handang mag-responde anuman ang oras, anuman ang sitwasyon. Mula sa simpleng pagkalunas hanggang sa mga seryosong insidente, hindi na gagawin ang ating mga trained personnel. Continuous patient transport services. Pag-deploy ang pamilya integrated ng transport para sa lahat. Residente man o resident ng ating barangay, isipin sa station walang pili na nagbibigay ng ligtas sa kanilang standby medics sa iba't ibang events. Nagpatuloy din ang pagbibigay ng standby medics sa mga alalahaning selebrasyon gaya ng mga festival at New Year's Eve celebration. Lalo nitong pagdating ang mga isang medical na tuon sa mga insidente sa mga pag-iipon. Water supply and flushing operations. Tuloy-tuloy ang pangangailangan sa kanilang bigas ng kanilang lugar. Kabilang ang community at mga residente ng barangay, pati na rin ang kanilang lugar sa tahanan. Kasama rin dito ang flushing operations para mapanatiling malinis at ligtas ang mga kasada ng ating barangay. Fire drills sa lahat ng lugar. Tatwag ang Bureau of Fire Protection, regular na sinasagawa ang quarterly fire drills sa mga lugar sa barangay sa Antonio. Layunin nito sa namin ang mga residente at empleyado sa tamang pagsusunod sa kanilang pagkaroon ng support. Coordination meeting para sa safety protocols. Isinagawa rin ang coordination meeting kasama ang mga engineers, building administrators at legal representatives upang pagtibayin ang implementasyon ng mga safety protocols at emergency preparedness ng ating barangay. Resident response ng barangay sa Antonio. Noong November 27, 2024, sa Baguio Fire at Pasig Emergency Rescue Unit, tumulong ang ating barangay sa pagsalip sa mga nasabi sa mga magdanggalusan, kabilang sa paglinis at pagkalis ng mga natako, dahil ng bigas sa mga panghangakan upang mapusan ang epekto ng pagkinis sa tao. Training at seminar for disaster awareness and preparedness, first aid and EMS training. Tuloy-tuloy din ang pagkakataon ng training para sa disaster awareness and preparedness at first aid at EMS training sa iba't ibang building ng ating barangay, tulad ng Alvin, Ibang Plaza, Manila Hotel, Industries Hotel at maraming iba. Fire Safety Seminar. Nagsagawa ng Fire Safety Seminar kasama ang PFP at Fire Department
Check. Okay, good morning po. Yung gusto ko sa ating talaga sa hindi sa nagkaroon ng talon sa tayo. Dahil kung tayo mag-ibig ng Philippine community, ay so sorry na talagang it wasn't intentional na talagang ng technical difficulties. So, i-play natin ngayon yung mga projects sa community na Bennywood na talaga namang pulong-pulo talaga ng proyekto para sa ating mga speakers. So, paano parating ako
Okay, so ngayon po ay ating manumahay naman ang mga tawag dito, accomplishments ng ating community on livelihood sa pamumuno po ng Kagawad Faye L. Aguilar. Kaya po, Twitter.
bread and pastry participants. Patuloy pa rin ang pagsasanay ng ilan naming scholars sa isang kurso na kasalukuyan rin na ginanap sa Academy International Culinary Arts. Coordination meeting para sa safety protocols. Isinagawa rin ang coordination meeting kasama ang mga engineers, building administrators at building representatives upang pagtibayin ang implementasyon ng mga safety protocols at emergency preparedness sa buong barangay. Coordination with the Royal Culinary and Hospitality Institute for Action. Nagkikipag-ugnayan din si Kagawad Kaya sa Royal Culinary and Hospitality Institute para sa mga posibleng oportunidad na pwede nandun sa ating komunidad. Tapat Loan Seminar. Sa pagkikipagtulungan ng Pasig City Office at ang PSA Committee on Livelihood, isinagawa ang Tapat Loan Seminar ang tulong at pangkukulang komunidad para sa pagkapasig. Layunin nito ang pagbigay ng financial assistance sa mga nagtanang sa simula o magpagawa ng negosyo. Special employment for senior citizens. Sa tulong ng PESO at ng Committee on Livelihood, ilang senior citizens mula sa ating barangay ang nabigyan ng pansamantalang trabaho sa Burger King at Jollibee sa loob ng 5 buwan. Isang magandang oportunidad para sa ating mga nakakatanda dito sa ating barangay. Kaagapan Program Recipients. Ang Kaagapan Program ay naglalagay ng mga magbigay ng pansamantalang trabaho sa ating mga kabarangay upang makatulong sa kanilang pagbuhayan. Sila ay nakasahin sa Clean Green upang makatulong sa pagpapalatili ng kalinisan ng ating barangay. Profiling for Sipag Asa and Kaagapan. Ang ating co-chair of Committee on Livelihood and Employment na si Kagawad Aguilar ay in-assist ang ating mga recipients ng Sipag Asa at Kaagapan program para mas madali ang kanilang pagsulit ng mga requirements lalo na ng ating mga senior citizens. Sipag Asa and Kaagapan Orientation. Isinagawa din ang orientation day para sa mga bagong panahon ng Sipag Asa at Kaagapan upang maipapatid ang mga matakaran, benepisyo at tungkulin sa programa. Band meeting activity. Ang ating mga Sipag Asa participants ay lumong sa isang band meeting activity kung saan sila ay naguhuan ng mga kawalan band gamit ang mga recyclable materials. Ito ay dagdag naman na maaari ng maraming sa harap. Dish-washing creating. Samantala, ang Kaagapan participants ay natutong kumuha ng dishwashing liquid, isang kaalamang magagamit sa pagtatayo ng maliit na negosyo o nagdagita sa tahanan. Barangay Employment Service Campus Officers. Ang bagong barangay sa Pasig ay inatasan na magkaroon ng Barangay Employment Campus para mas mapadali ang pagbibigay ng informasyon patungkol sa mga job vacancies na maaaring makasungan ng ating mga barangay. Ito ay bukas din para sa ating mga persistent workers na nagnanais makapagtrabaho sa labas ng bansa. Coordination meeting with PESO. Ang ating co-chair ng Committee on Livelihood and Employment ay patuloy ang pag-coordinate sa PESO upang makakuha ng listahan ng mga job opportunities na maaaring ibigay sa ating mga kabarangay. Okay, good morning again. So yun po ang report ng ating Committee on Livelihood. Ang aming pagpapasensya po sa pagkakaroon ng technical problem. Hindi po nag-claim yung file ni Kagawad. Pero Kagawad yung basic service policies. So, anyway, so, unang po, so yun po ang ating mga accomplishments na na-witness mula sa ating buong konseho, sa ating SK Council at sa Barangay Council. So, nakita naman natin kung ano yung mga services, mga programs, at mga activities na inalatag nila para sa ating mga kabarangay. With that, kung ang bubuksan, okay. So, kung meron po tayong mga katanungan, maaari lang po tayong taas ng kamay para po mabigyan ng mga bagay-bagay na hindi po maliwanag sa inyo.
Okay, so I guess wala dahil malinaw po sa inyo ang mga accomplishment reports ng ating buong konseho. Kung meron kayong mga nais tanong at nangyayari na kayo tanong ng public, bukas po lagi ang opisina ng ating council at ang opisina po ng ating kapitan para po sa inyong mga katanungan. And meron din po tayong social media platform para po pwede po kayo mag-message doon kung meron kayong mga concerns or mga suggestions para sa ating barangay. So, I guess, magpapasalamat ako on behalf of Barangay Council and SD Council. Maraming salamat po sa ating mga residente ng barangay, sa ating mga senior citizens, sa mga kabataan, sa mga volunteers, sa ating mga kasamahan sa social media. Maraming salamat po sa inyong pagdudulog. At sana ay patuloy pa rin natin pong suportahan ang mga programa na ibibigay sa atin ng ating barangay. Walang perfect na government, pero lagi